Magandang umaga po. Narito po ang mga tampok na balitang sports ngayong umaga. Sa chess, pinagharian ni Grandmaster John Paul Gomez ang katatapos na Battle of the Grandmasters Chess Championship sa Maynila. Kahapon ay nauwi sa fighting draw ang laban ni Gomez kontra Fight Master Roderick Nava sa 13th and final round upang makasalo niya sa final standings ng men's division si fellow Grandmaster Oliver Barbosa sa kanilang identical scores na 30 points. Pero nang ipatupad ang tiebreaker ay kay Gomez ibinigay ang titulo, subalit naghati sila ni Barbosa sa premyong 240,000 pesos. Samantala, runaway winner naman sa distaff side si Woman International Master-elect Janelle May Fraina. Tinalo ni Fraina si Ina Sofia Canape sa 13th and final round upang makakolekta siya ng kabuoang 34.5 points, 7.5 puntos sa unahan ni eventual runner-up Jean Karen Enriquez. Sa boxing, dahil sa tindi ng tinatanggap na mga suntok, isa-isa nang naglalayasan ang mga sparmates ni Manny Pacquiao. Sa katunayan, may karatulang wanted sparmate na nakalagay ngayon sa harap ng training camp ni Pacman sa Wildcard Gym sa Gensan, pero ni isa ay walang nangahas na mag-apply. May report si Keisha Halili. Isa-isa nang sumusuko ang mga sparring partners ni Manny Pacquiao. Una nag-alsabalutan si Pinoy middleweight prospect Marlon Alta, bagay na kinumpirma na matalik na kaibigan ni Pacman na si Jerry Peñalosa. Matapos lamang ang 3 sparring sessions kasalo si Pacquiao, ay umayaw na si Alta dahil hindi na umano nito kayang tanggapin ang mga suntok na pinapakawala ng Pinoy. Hindi na pwede yun dahil medyo natakot na eh. Hindi na nabugbog eh. Kaya medyo natakot na. Ayaw na magipag-ingit eh. Samantala, ang ganayan sparmate na si Frederick Lawson naman, mas malamang ay bawiin na rin ang pasaporte at umuwi na ng Africa. Kwento ni Peñalosa, masyadong nalalamog ang katawan ni Lawson kapag tinatamaan ng mga suntok ni Pacquiao. Yung Lawson, nandiyan pa rin yung Lawson pero panay takbo na rin eh. Ayaw na rin magipag-ingit eh. Taktan kasi ng last sparring ng last Sunday. Sa ngayon ay may karatulang wanted sparmate na nakalagay sa labas ng Wildcard Gym ni Pacquiao sa Gensan, pero ni isa man ay tila walang gustong mag-apply. Para sa Good Morning Boss, Keisha Halili, PTV Sports. Sa basketball, patuloy na umiigting ang girian ni na Alaska Aces forward Calvin Abueva at Petron Blaze Booster Center Junmar Fajardo sa labanan para sa PBA Rookie of the Year Award. Kung namayagpag si Abueva sa nakalipas na PBA Commissioner's Cup, tunay na nasa pawa naman siya ni Fajardo ngayong Governor's Cup. Narito ang report ni Ria Arevalo. May malaking banta sa asam ni Alaska Aces forward Calvin Abueva na makakopo ng Rookie of the Year honors ngayong season. Sa panayam ng PTV Sports, inamin ng agent ni Abueva na tunay na kahanga-hanga ang ipinamalas na performance ni Petron Blaze Boosters rookie big man Junmar Fajardo sa season-ending PBA Governor's Cup. Kwento ni longtime basketball patron Dennis Pineda, very dominant si Fajardo, kaya't hindi umano siya magugulat kung magiging force to reckon with ang 6'11" slotman sa mga susunod na seasons ng liga. Palagay ko yung kay Calvin na yung naibigay niyang stat worth naman para siguro i-consider siya for rookie and MVP. What about yung pinapakita ko ni Junmar? Ano po siya? Ang galing nga eh. Napanood ko nung isang gabi. Malaki in-improve ng bata. Ang ganda na in-improve ng bata. Pero siguro mas lamang lang dahil I think nagka-injury si Fajardo that time, di ba? Ang tagal hindi. Siguro marami na rin yung naipundar ni Calvin pagdating sa statistic. Pero ang hinihiling ko kay Calvin, number 1, sana yung rookie kung kakayanin. Ewan ko kung may chance si Calvin for rookie. Sana may chance din. Rookie lang, na ako doon, masaya na rin ako. Aminado rin si Pineda na maaaring madehado si Abueva sa boto ng media at fellow PBA players kahit pa ang tinaguriang The Beast ang namuno sa title conquest ng Alaska sa nakalipas na commissioners. Sabi ko nga, boboto media, boboto players, maraming dapat i-consider. Pero at least sa statistic, hindi na tayo mahuhuli. Ewan ko sa botohan ng mga players, kamusta siya? Factor din yata yung botohan ng mga players. Pero kung sa performance naman, siguro yung dalawang bata, hindi naman siguro mahuhuli. It's up to the media, it's up to the players kung
they're going to consider yung statistic ng mga bata. Samantala, inalam rin namin ang pulso ng mga ordinary fans at karamihan sa kanila ay hati ang pananaw sa girian ni na Abueva at Fajardo sa Rookie of the Year race. Tingin ko maging Rookie of the Year si Fajardo kasi malakas yung dumipinsa at saka sa ilalim. Deserving si Abueva ng Alaska. Kasi lahat may opensa-depensa siya na nakikita at saka mas aggressive siya talaga maglaro kumpara kay Fajardo. Tsaka consistent siya Ang tingin ko mas okay si Mr. Fajardo po. Dahil medyo malinis maglaro. Para sa akin si Fajardo. Maganda kasi ang nilalaro niya. Tapos maganda yung rapport, I think, sa teammates. Ayun, maasahan. Bukod kay Abueva, hawak rin ni Pineda ang iba pa mga top-notch cagers sa bansa, tulad ni na Petron star forward Arwin Santos at amateur standouts Ian Sanggalang at Ronald Pascual. Para sa Good Morning Boss, Ria Arevalo, PTV Sports. At yan po ang mga tampok na balitang sports ngayong umaga. Ako po si Hazelan Salubon para sa Good Morning Boss.